Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello and welcome sa another episode ng award-winning na wala pang award na podcast na Punchline with Alex Calye and Sir Elvin Obra. I'm Alex Calleja. And I'm Mr. Alberto Obra, ang inyong resident fact checker ng The Comedy Crew. Hello, hello, hello. At kami po ang podcast na hindi nagka-plastic, real talkan lang. Kaya po sinasabi namin sa inyo, recorded po ito, kaya pareho po ulit ang suot namin. Pati po ang guest namin. Huwag po kayo mag-isip na 1 week kami tumambay para ulit magawa ng isang episode. Ito po, ang date po ngayon ay May 15. 3 days ago After po ang election. Kaya pinag-uusapan namin election dahil fresh pa sa amin ngayon to. Ngayon, pag napanood nyo to, kahit yan ang panahon, kayo na mag-adjust. Kasi baka may pang bagong info dito. Teka, may tanong ako. At ito nga pala si Gretchen Ho, ang aming guest. Yes. Napahus tuloy ako. Yes. Bakit bobo nakalagay sa t-shirt mo? Bobo is the universe. Ganito, papaliwanag ko, Gretchen Ho. Pag ikaw, nagsabi ka ng tanga ka. Oh. Siya yun. Tanga ka. Ikaw yun. Bobo ka, masakit yun. Basta may ka. Kahit yung mura, yun. Beep ka. Okay, pero pag nagsabi ka, tanga. Ay, tanga. Ang tanga, ang bobo. Ibig sabihin nun, hindi sa iyo yun. Sa universe yun. Bobo is So, the universe. So, umiiwas ka sa mga bobotante. Parang ganon. Sakto yan sa pinag-uusapan natin. Nadulas yung isang teacher Yung bobotante. Yung teacher. Kaya na Freudian slip, sabi nga niya. yun. Para komportable ang mga bobo. Boboto. Ang ganda ng timing nun Uy, pag-usapan natin yan Bago natin, Gretchen, kumusta Gretchen? Okay naman. Okay naman. Alive naman tayo. Alam mo naman kaming mga mga newscaster. Talaga nabubuhay kami. Pero may kayo ganito, no? Yung Gretchen, landscape. meron kayong sariling paniniwala nyo meron ka rin namang mga pinapanigan. Hindi ka naman robot, no? Pero ang kailangan mo lang, huwag ipakita yan during their journey. Pero kalokohan naman no, we're biased. Neutral? We're neutral. We're not biased. Lahat Pero, ng tao may bias. Tama, di ba? Pati Ikaw, nga mga ako, kayo. Bini, BTS, may Lahat bias. ng manonood may bias. Oo. At makikita mo yon sa mga kakilala ng tao. Kakilala ng tao, kung ano yung pinanggalingan niya, kung ano yung background niya, kung ano yung paborito niya. Makikita mo naman yung bias Pero ang mahalaga doon, di ka nagpe-pretend na wala kang kahit anong bias. I mean, kumbaga, lahat tayo may pinanggagalingan, pero kailangan maging fair ka. Ibig ko sabihin, kung nga ikaw itatanong kita na mahihirap na tanong, ito, tatanungin ko na mahihirap na tanong, pero susubukan ko rin, kumbaga, i-attack yung Balance. issue from all sides. Oh, yeah. To get the answers. At ang pinakamahalaga, ang trabaho namin ay itanong yung mga tanong na gustong tanungin ng mga tao na wala silang kakayahan o wala silang lakas ng loob. At kami gumagawa. Yan. Anong ruling nyo dyan sa pag-journal ka in terms of social media, in terms of... Hindi talaga pwedeng mag-post ng kahit anong Yung personal biases mo. endorsement or iwas talaga kami. I mean, kahit ako rin, hindi lang din naman yan sa pagpo-post online. Pero sinusubukan mo ring mag-detach dun sa mga political colors because you want to suspend judgment Lalo na kung humarap sa'yo, kung may isang politiko, di mo type. Pero at that moment, kailangan harapin mo siya bilang isang tao. Ano bang pinanggagalingan ng taong ito? Hindi kita pangungunahan dahil sa mga nababasa ko at naririnig ko. Kailangan ko malaman yung sagot mula sa'yo. Tapos babasahin ko yung background mo, susubukan ko intindihin kung saan ka nanggagaling, kahit pa ayaw kita. Sususpend ko muna yung judgment ko para sa katotohanan. In the honor of truth, di ba? For your audience. Sino bang guest yung ayaw mo nung... Wala. Paano, Gretchen? Napuli na. Okay. Isang senaryo lang, Gretchen. May nanligaw sa'yo. Kursunada mo Wala mo na, walang edad. Ano muna, politiko.
Talagang politiko, gusto mo rin. Ano, pwede mong jowain yon na magiging ganyan ka pa rin, Giorno? O makaka-apekto yon? Ganda na tanong mo ah. Tanong natin si Corina. Kaya ulo to ah. Sakto-sakto. Sa palagay ko, magkakaroon ka ng bahid. Okay. Kasi lalo So, na, unahin mo ba yung karir o puso? feeling ko sa tamang panahon Oo. at sa tamang tao. Ano ba? Sa tamang panahon. Kompletuhin mo yung Hindi, sentence. sa tamang panahon. Pakiramdam mo mawawala na yung journalistic integrity mo. Yun ba yun? Gusto mo to ha? Love mo to. I mean, wala Imagine ang- mo yung feeling mo dati doon sa kung sino man yung ex mo. Hindi, ganito yan. Kung wari, yung beat mo, may beat kasi kami. Okay. So, for example, Political yun sa'yo. o kunwari, political. Political beat ka. Feeling ko kaya as long as I do my best to not include my personal conflicts of interest. Pero sa totoo lang magiging mahirap. Tingin ko wala. Lalo na may, pag sobrang intense na yung kampanya o ano, may workaround naman siguro yan. medyo mahirap. Oo. Mahirap. Pero ang audience naman kasi ngayon, alam naman nila kung saan ka nang gagaling. Parang hindi ka na makakapag-pretend na, uy, wala akong bias at all. Kaya nga yung mga dati na newscaster na hindi nagpapakilala ng sarili nila, hindi na nag-work yun eh. Dati kasi parang wala kang alam, di ba, sa mga napapanood mo sa TV. Ngayon, dapat kahit papaano, kilala ka na ng audience mo kung sino ka. Yeah. Kasi yun yung paraan nila para malaman kung nagsasabi ba tong tao na to ng totoo. Or ano yung pinanggagalingan niya. Hindi naman sa parang sabihin nating, yun nga, robot kami, wala kaming kahit anong nararamdaman, mag-deliver lang kami. Hindi ganon. Parang, dapat malaman na ngayon ng mga audiences kung saan ka nanggagaling para sila na mag-judge kung paniniwalaan ka nila. Tama. Kasi wala naman completely unbiased. So going back to your question, magiging mahirap. Pero kakayanin. Depende. Yan. O yan. Pero pag may possible, ang pwede namin gawin, pag may conflict of interest na, mag-i-inhibit kami dun sa story. Okay. Sige. Dagdag ko lang, kasi nag-college journalism din ako ng ano. Isa sa mga pinakamaganda na sabi sa amin ng mga mentors namin noon. Pumasok sa journalism, may bias ka na agad. Ang built-in bias mo sa tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina. Diba? Yung tatanungin mo yung mga tanong na hindi kayang tanongin ng tao, wala silang chance, wala silang avenue, wala silang ano. Kumbaga kinakampihan mo talaga agad yung tao. Ikaw yung representative nila. Tama. Yun. And that kailangan mo At i-sacrifice dahil tao minsan ka yung rin, sarili mo. nagmamahal ka rin. Yun yung... Ganun. On that note, Yun yun. basahin na natin ang ating quote Ito na yun. ito na ating quote of the day. Tananan, 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 tananan. Somewhere inside all of us is the power to change the world. Tananan, 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 tananan. Tananan. Yan. Somewhere inside of all of us is the power to change the world. Ba't ko ito napili at dahil kay Gretchen, no? Yung election kasi, tanggalin muna natin yung mapaliwanag na basag trip. Basta ako naramdaman ko, sa akin personally, my God! Parang kahit, siguro, lumabas yung gusto kong boto. Galing kasi ako sa 2022 na, oh my God, talo. Alala mo Ito, yun, yung parang, feeling na uy, yun? pwede pala. Oo. Pwede palang ano. Akala ko si talo na eh. So, Nalalaman na natin sino binoto mo. Oo. Hindi naman. Hindi, alam naman na support ako ni Pam eh. Talaga. Pero, ibig sabihin, may mga lumabas doon. Saka may mga, kahit hindi nakapasok sa top 12, nakita ko yung below, may mga maganda yung naging resulta nang hindi nangampanya ng mahal. Alam mo yun. Katulad nga ni Heidi Mendoza na meron pang intriga yun about the same-sex marriage. Yeah, LGBT. So nakasuntok pa sa kanya ng konti yun. Wala siyang Dahil known iniwanan na siya ng mga LGBTQ. Some of them, may vocal na... And wala siyang known na makinarya rin for campaign, di ba? Saka parang binalik yung yung sense ng vote. Kasi dati, may radio show ako Good Times Radio. May mga callers doon na ayoko na pong bumoto eh. Nawala na po ako ng tiwala. Yeah. Dahil wala na naman mangyayari. Ay nang ginawa rin, alam mo, in a way, ang isang politician, tumatakbo siya, hindi lang naman para makakuha ng boto eh. Yeah. Minsan may mga politician tumatakbo, huwag ka nang bumoto.
Kasi yung maboboto sa akin, akin yun eh. Yung mga bumobotong iba, para yun Tama, sa kalabang tama, ko. Huwag kayong bumoto. Wala kang bumoto. Pero alam mo, meron akong mga kilala na nagbumoto rin ng strategy vote. Ibig sabihin, boboto ko to. Hindi dahil sa gusto ko yung prinsipyo ng taong to. Pero feeling ko mabubwisit siya dito. Boboto ko to kasi ito kalaban asar. nito. Boboto ko to kasi parang, yan. Parang kumbaga, meron, no? Trapelo. Oo, politika tama. sa loob ng ng Oo, no? ng Senado kasi lalong-lalo na ngayon, 'di ba? Away-away sila tapos may impeachment pa. Tapos yun na nga parang may Duterte Marcos may third party. Tapos medyo ganun bumoto. Alam mo yung Meron din latest? ganun. Sa party list, number 1 akbayan. Oo. Ando doon si Chel Jokno. Oo nga. ML, pumasok din. Si Laila Ando de doon si Lima. Laila de Lima. Hindi ko pa to confirm ha. Ewan ko, napanood mo. Kinausap silang dalawa para sumama doon sa... Confirmed na. Confirmed na. Okay. Oo, ni Nakasama Speaker sila sa House of Romualdez. Representatives. Sa prosecution ng impeachment. Plus, ilang seats ang meron ng akbayan? Tatlo. Tatlo. Si Dada Ismula Ang yata, ML. yung isa, tsaka si Percy Sendanya, tsaka si Shell. Yun yung tatlong nominee. Pero ano yan, mga lawyers lahat yan? Parang hindi. Si Siya lang number Percy one. Sendanya, alam ko lawyer. Si Dada, hindi ko sigurado. ML ilan? Isa lang. Oo. Isa lang. Pero ang nakakatawa kasi, di ba yung parang teleserye, pinakulong ni President Duterte, si Laila de Lima, and now, andito siya ngayon for the impeachment to, no? For the impeachment. Ang galing din, ano? Ang kumuha si House Speaker. Oo. So hindi mo ang ganda. Pwede Game na of sinasabi- Thrones. Kaya sinasabi ko, sinabi ni Gretchen, no, strategy. Sabi ni strategy, iboto ko to si Laila. Kasi Yung baka party pagkasama list na, na, ano, may epekto lang. Hindi, kasi ngayon, di ba, yung kahit mga hearing, pinapanood na sa TikTok ngayon. Oo. Parang entertainment, parang yun yung bagong teleserye. Oo, tama. Parang ka nanonood ng Netflix. So sige, ito yung influensya ko dyan sa teleserye na yan. Boboto natin to para... Yung isang kapatid na Amy Marcos, na kapatid na presidente, pero against sa kanya, Oo, ngayon. at nandun siya sa kabila. At sinasabi niya na hindi naman Marcos na nagpapatakbo eh. Umualdez daw. Maldes and Araneta. Araneta. Oo. Game of Thrones. Ang ganda. Daw talaga. May sense ah. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self love, self discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Pero, On accountability side, may checks and balances ka kasi nagbabarilan sila. So, but ang problema lang doon, puro politika na lang. Sana hindi mag-suffer yung taong bayan Oo, na yung nakakalimutan yung actual work that needs to be done, which is yung social services, yung edukasyon natin, yung mga sweldo ng mga tao, minimum wage salary, yung presyo ng mga bilihin, di ba? Yung mga ganong Alam mo, basic. Kaya kung sakali lang, may power akong... Biko lang ako eh. ha? Biko Soto lang boboto ko. Kaso lang, hindi ko kaya. Nasa Baguio ako na-register eh. O banala si Sayang. Benjamin Magaro Yes, dun, ha? kaibigan din natin yun. Oo. Siyempre, si Mayor Benji. Third term, ano? Alam mo, nagigets ko si Last term Willie. niya. In a way, nagigets ko si Willie Rebellion. Bakit? Bakit? Kasi sa isang layman's, lay, Layman's interpretation. ang daming batas eh. Parang sinasabi niya na, tumatakbo akong senador, pero hindi ko ano yung batas kasi ang dami na niyan eh. Parang Hindi rin natin kailangan ng more laws, yun ang parang sinasabi ganon. Hindi niya niya. alam. Ang gusto nila implementation. Nagigets ko siya doon Oo. Kaya lang nga, So, hindi dapat siya pumasok sa Senate, di ba? Ang Oo. Senate is, ang purpose is yun eh. Oo. Pero, yun nga, dapat sa iba siyang aspeto. No? Pero nga, sa Senate siya tumatakbo. Sa dami ng- Pwede siya sa DSWD. Oo, ang dami kasing batas naman. Totoo lang, no? Ano pang iisipin kong batas kung senador ako ngayon? Di ba? Marami naman actually. Pero, Pero ginagawa mo dapat well aware ka doon sa mga loopholes eh. Nakakaya kasi Diba? mamaya may batas na yan. Ay, Kung ano-ano na Lalo rin na ang kung batas na wala kang nangyayari. alam ah. sa batas. Oo. Dadagdagan mo lang yung grapevine o yung pagkakabuhol-buhol ng mga batas na yun, di Katulad ba? na binabato ngayon kay Bam, yung
hindi naman daw sa kanya yung presentation kasi pinirmahan daw ni Duterte. Pero may mga author din na si Rap Recto. Nung binabasa ko na ngayon, para na maging aware ako, ang dami nag-author no, na iba't iba lang na level. Meaning, ito muna naisip ko, Alex Calleja. Bilang may sumali si Gretchen, no? Papasa mo sa akin. Alam mo, dagdagan natin May to. sponsor. May sponsor, dagdagan natin to. Pagdating sa'yo, dagdagan natin to. Minsan may trigger lang. Hindi lang naman isa yan eh. Minsan tinitignan na ano. Hanggang sa, meron pa ako nabasa doon. Of course, these are all second-hand information. No? Nabasa doon na si Duterte ay pumirma because nasabihan siya ng mga cabinet members na hindi natin kaya yan. Ang laki ng ano niya sa budget yan. Pag gano'n yan, baka hindi natin kayanin. So nag-isip siya na kailangan pa dumaan kay Bongo, idaan nila kay Bongo para may pag-usap sa presidente. So in a way, may purpose si Bongo. May mga ganun. Tapos, inaprobahan eventually, no? Pero anyway, ako nag-iisip din ako, pag ako naging senador, usually kasi ang trigger ng batas, Senate hearing eh. Remember? Gagawa ka ng batas kasi may ginawang katarantaduan yung isang iniimbestigahan nyo. Ako naman ang take ko doon, tingin ko hindi trigger ang sa ngayon sa nangyayari ngayon sa landscape ngayon ng social media and everything, grandstanding ang Senate hearing para sa akin. Tingin ko kung sa national position ka, gusto mong sumikat pa, baka may ambisyon ka maging presidente o kailangan mo mong ilabas yung personality mo and i-plaster yung mukha mo sa Senate hearing. Ang totoo naman na nagagamit talaga yung both House and Senate hearings for their own personal political interest. Ang question na lang dyan is paano ba nakakatulong yun sa pagsiwalat ng mga issue. Kasi meron naman talagang mga mahalaga, katulad na lang ng budget, di ba, na bring up yun. Yung confidential funds na bring up din yun. Yung PhilHealth funds na na-transfer, no? Na bring up din yun. Yung Quadcom hearings na ban yung Pogo dahil dun sa mga hearings na yun. So may tulong naman. Talaga. May tulong naman. Pero siguro up to what extent are those hearings held? And kung minsan nauubos na rin yung oras natin, no? Ulit-ulit. Katulad nung mga fake news. Yung fake news hearings. Yung fake news hearings. Ano bang conclusion nun? Meron ba silang magagawa talagang batas doon? Diba? Or pinersecute lang nila yung mga vlogger na dinala nila doon para balikan sila. So, yun yung mga bagay na parang, parang alanganin. Ikaw, Rex, personally, naramdaman mo ba yung nag-shift yung mindset ng mga tao di sa nakaraang eleksyon? Naramdaman ko na mas aware na yung mga tao sa nangyayari. Kasi, ang dami nanonood ng hearing kahit sa kanto. Sabay-sabay, di ba? Mga press con, kung ano nangyayari sa House, na hindi nangyayari noon. Pag tinanong ka, bago itong mga recent happenings sa House, yung mga Quadcom hearings, yung mga kay Risa Ontiveros, etc. Alam mo ba? Alam mo ba kung ano pinag-usapan noon? Di ba boring yan noon? Parang ano ba ito pinag-uusapan nila? Pero ngayon, nagkaroon ng interest yung mga tao. Dahil na rin siguro sa feeling ko, ang malaking contributor dyan, yung TikTok na nakasplice ng maayos yung mga soundbites. So for example, yung team ni Risa napakagaling dyan. Yung unang shot, meron siyang sasabihin. Tapos after nun, may suspense. Tug, 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 tug. Biglang may ibang soundbite. Bigla soundbite, sasagot ito. Itong tungkol sa Pogo. Tapos may sasagot, ganyan. Kaya parang nagpa-viral siya. Ang dali na ma-digest, no? Ang dali ng... Oo, pero problema... Ang normal na tao. Anong normal na tao? Ang problema, yung mga detalye na lost in translation. So, doon siya vulnerable to abuse na talagang propaganda and narratives na yan. Hindi ibig sabihin na parang hindi ibig sabihin na hindi totoo. Ang ibig sabihin lang kailangan magaling ka rin maglaro sa ganong aspeto. Okay. Ito bago tayo magtapos, no? May resurgent ba sa 2028 ng three corner fight or still going to be a DDS and BBM? Sa nakikita ko Or meron bang personally, yung pink? sabi ni Alan Herman, si Alan Herman i-quote ko kasi siya yung interview ko kanina eh. Sabi niya, yes, there is a resurgence of the pink movement. It's still very much alive and kita mo yun, lalong-lalo na nagko-consolidate na sila Bam, Risa, Kiko, Shell, Laila de Lima, kasama yan lahat, no? Pero feeling ko ang dapat nating abangan. Ito dito sa Duterte camp, ang naririnig natin ay maaaring magkaroon ng paksyon sa loob ng Duterte camp. Kasi ang tanong, sino ba yung magiging leader? Is it Sara Duterte or is it Bongo?
Ay, di ba hindi naman nila So kung ang tanong kung sila ay magsasanib puwersa for 2028, kung sinong may ambisyon maging pangulo, kung may magi-giveaway ba, pero kung walang nag-giveaway, kanino kakampi yung isa? Meron ka pang mga tulfo at meron kang administrasyon na wala silang malakas na successor Yeah, ni Bongbong Marcos. So, may pa rin yung Romualdez, no? may Mahina pa. Parang ko hindi mo. Pero hindi, so nakikita natin, Tingin ko. hindi kasi yung Bongo, remember, hindi pa tumakbo ng tumatatak. 2020. Oo. Yes. Muntik Pero na- alam mo makapag-swing dyan if the impeachment pushes through and yung sentiment ng tao mapunta kay Sara. I think Pero Sara could be the flag bearer as it nila. is now, with the showing of the endorsement power of the Dutertes, for Amy Marcos, for Camille Villar, for Rodante Marcoleta, Bato, Bongo, ang lakas ng mga Duterte, may takot din na mawala yung base na yon. Yeah. In case a senator votes for the impeachment of Vice President Sara. So, maaaring Ingat. napakalaking factor nun heading into the impeachment. Kasi what's at stake is the 2028 elections. Tama. Para sa mga naghahangad na Tama. ma-re-elect. Eh, So, tapos si Biko, may mandaya na ng birth certificate niya. Or si Bimbi. Pero ang maganda dyan, Oo, ako nakakarinig bilang ko. isang spectator, botante, isang Pilipino, mas gusto ko yung ganyang nag-aaway kasi may checks and balances ka. Oo. So, lumalabas. Lumalabas. Kung may baho man, lalabas kahit yan. ba tingin mo yung checks and Diba? balances, it's two sides of the same coin. Parang ganon. Ano yun? Yung ganong... May, ano yan, may mababago dyan sa landscape. Tingin mo? Oo, kasi Okay. ito Unity team. Nagpayag sila, tumakbo. Magandang usapan niya, magandang... Meron sila, pinag-usapan Pero sila ito may pa penso. ito pa kaya inassemble mo na Senado na iba't ibang personality na sinabi mo lang na, alam mo, assuming na totoo to. Kiko, basta sa pro Oo. anti-impeachment ka. Bam, anti-impeachment. Susuportahan kita, makakapasok kayo. Oo. Sige. Oo. Papayag. Tapos, papayag ka Pero na mangyayari pagdating yun. doon, Hindi natin alam eh. Oo. May kanya-kanyang isip yan eh. Remember, unity to Sara, suporta. Magkaibigan yan There was once a time, 2 years ago lang yun, na Bongbong and Sara was lovers in Paris. Oh, ngayon, Kaya sabi they ni hate VP it. Sara, they were never really friends. And hindi naman natin sila nakita talagang chummy-chummy, di ba? Pero they were able to parang sige. It was a marriage for us. of convenience. For us. Of aligned interests. Paano tong mga inassemble na 24 na utak to? Para sabihin mong, kaya natin makontrol yung ano dyan. 24 to. Dalawa nga lang kayo nag-uusap natin. Naman pinag-uusapan ko natin. Di ba? Kung babalik ka ba sa history, ang ano ba, nung nag-mayor ba si Duterte nun sa Davao after nung People Power, under ba siya kay Aquino? Appointee Aquino ba siya? muna. Appointee ba siya ni Aquino? Parang ganon? Ang siguro sure ako, supporter ng nanay. Okay. Tapos, Si Duterte? I was thinking na Prosecutor parang, siya eh. Prosecutor siya sa Davao. Aquino supporter ng nanay. I was thinking kasi along the lines of parang binay nung time nung ano eh. Anti-Marcos ang nanay. Anti-Marcos na nanay. Yeah, Oo. So dun pa lang, meron na silang connection din. So, Tignan natin. Basta sinasabi nga dito, somewhere inside of all of us is the power to change the world. Hindi na naman tayo mga botante, yung 24 senators at ang mga nahalal na politician, nasa inyo po ang pagbabago, nasa inyo po ang power. Ako, pwede ba ako mag-final word? Yes, of Oo. course. Siguro kasi sa gitna ng lahat ng mga rivalry na ito, no? Parang kung napapansin mo, lagi na lang tayong naiipit sa kwento ng dalawang pamilya. Dati, Marcos Aquino. Ngayon, Marcos Duterte. Sana wag nating kalimutan tayo, Pilipino. Oo. Parang beyond everything, always remember that the government is there to serve the people, the Filipinos. Hindi ito para sa pananatili ng mga pamilya sa posisyon. So kung tayo mga botante ay inilaban natin yung mga kandidato, ngayon nandiyan na sila nakaupo, tingnan natin kung sino naman yung lalaban para sa Pilipino, para sa atin. At hindi para sa kanilang sariling interes and political survival. Kasi yun naman yung mananatili dyan eh. Otherwise, nagagamit tayo lahat, di ba? Bakit ba natin binoboto itong mga to? Okay,
lumabas tayo, nag-rally tayo para dito sa politikong ito. Pero nung panahon na tayo'y nangangailangan ng serbisyo, nasaan sila? Yun yung mga dapat nating tanungin Yeah. at balikan. Kasi ultimately, government is supposed to be public service. Yan. Narinig niyo yun. Kaya naman, gines natin si Gretchen. Hindi ko para maganda yung closing statement natin. Ako lang ang magsalita eh. Baka may masabi lang naman ako eh. Alam mo ako sa punchline with o, magkita-kita tayo dyan ha, nasa ano ko, Canada. Quezon Avenue? Ay, so. Nasa Canada. Nasa Canada tour ako ngayon, so please check nyo ng aming website, alcila.com at andacomedycrew.com. Israel. Of course, meron din after ng Canada mo, 1 day lang na pahinga sa Philippines, Europe tour naman. Yan. Diba? Europe Tingnan nyo tour. lang yan. June 14 sa Denmark, June 15 sa Romania, June 20 dyan sa Denmark, June 21 sa Amsterdam. Yan. Okay. Dito po sa Punchline with Alex Calia, when they cross the line, give them the punchline, spread the love to the virus. We are always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.